people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. So, ang bilis ng araw, no? Ngayon ay July 2 na. Siyempre, excited tayo dahil ilang tulog na lang magsusupranational na coronation night. Kaya excited tayo kung saan nga ba makakarating ang pambato natin. At hindi lang yun guys, syempre ilang tulog na rin din ang ating hintayin at magbibinibining Pilipinas 60th anniversary coronation night na sila. Kaya naman excited tayo kung ano ang pasabog na gagawin ng Binibining Pilipinas. At hindi lang ako na-excite, pati si Christine Ann Perez na talaga naman excited na para sa Binibining Pilipinas. So, yan. So, syempre, marami akong chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago ako chumika, kanina sabi sa akin ni PE teacher, sabay daw kami kumain ng lunch. Tapos, akala ko nagbibiro lang. Tapos sabi niya, tara na, kain na tayo. Talagang tinawag niya pa ako. At hindi lang yun, binilahan niya rin ako ng water. O, diba? So, kasi talagang everyday bumibili kami ng water para sa, sa amin. And then, binilan niya ako ng water. Tapos sabi niya, sabi niya, eto, tubig mo, wag ka nang bumili. Para sa'yo yan. Ang sweet. Oh my gosh. I really appreciate talaga yung mga simple things na galing sa crush mo. O, diba? So, yan. At hindi lang yon nung hapon, pinakain niya ako ng hotdog. O, diba? Pero hindi yung hotdog niya. Binilan niya ako ng hotdog na galing sa labas. Tapos yon. So, ang sweet lang talaga ni PE teacher. Actually nga, nung nakaraang, Biyernes, tinawagan ako niyan. Tapos, hindi niya ako makontak. Hanggang sa nag-message nga sa akin si yung music teacher namin. Sabi niya, pinapupunta ka dito ni PE teacher kasi gusto niya makipag-inuman sa'yo. Oh, diba? Hinahanap-hanap niya na ako. Kaya naman ako naman, syempre, medyo nahihiya ko, konti. Oh, diba? May ganon. Kasi nga naman, syempre, crush ko talaga siya. Charot! So, yan. Anyway, so masaya kami ngayon dahil nagkakaroon kami ng matinding bonding. Bonding talaga at chika-chika at araw-araw naman kami magkasama. Kaya happy na ako. Basta siya, love ko siya. Charot! So, yan, may ganon. Anyway, so ito na. Syempre talagang lahat tayo na-excite sa preliminary competition na Mr. Supranational. Na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka yung mga pambato dito, no? Syempre, nauna na yung preliminary ng Mr. Supranational na talaga naman, oh my gosh, naloka ako dahil ang gagwapo, grabe. Diyos ko, sa Mr. Supranational, syempre, bet na bet ko si Mr. Spain. Ang sexy ni Mr. Spain at ang linis-linis niyang tignan. So, gusto ko siya. Pero, syempre, kung ikukumpara ko siya kay Mr. Laos, oh my gosh, nakakaloka. Gusto ko yung pagiging ni Mr. Lau, yung parang ang humble ng pagkalalaki niya. Sobrang, oh my gosh, parang gusto kong magpagahasa ng bonggang-bongga sa kanya. Ang cute niyan tignan, in fairness, si Mr. Laos. Kaya sabi ko nga, panalo. Ito naman si Mr. Venezuela naman, mukha namang uncle. Nakakaloka, ang lakas maka-uncle. Lalo na si Czech Republic, Diyos ko, parang ninong. Charot! So, yan. Nakakawindang yung itsura. Parang ang lakas maka-ninong. Ninong, wag po. Ganon! At syempre, tuwan-tuwa ako syempre kay Mr. Philippines kasi si Mr. Philippines talaga grabe, ang gwapo-gwapo niya. Maliit lang siya pero ang gwapo niya, in fairness. So yan, at talagang may paandar at lumalaban. Kaya feeling ko, pasok to sa top 5. Feeling ko lang naman, ewan ko sa inyo. But congratulations sa eksena ni Brandon yesterday dahil talaga naman nakita naman natin na ginawa naman niya yung makakaya niya. Tignan natin sa
susunod na araw, ito ay sa July 4 ang kanilang coronation night. Kaya tingnan natin kung ano ang kahinatnan ng laban dito ni Brandon Espiritu dito sa Mr. Supranational. So, mabuhay. Diba? Ako parang feeling ko lakas ng laban ni Lau sa ni Philippines. Pero si Thailand, oh my gosh. Nakakaloka. But, sabi ko nga, gusto ko si Mr. Laos na. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, makakarating kaya sa dulo ng laban itong si Miss South Africa? To be honest, habang tinititigan ko si South Africa sa kanyang presentation yesterday, last night, ang nakikita ko sa kanya para siyang si Victoria Velasquez Vincent. Sa totoo lang, yung parang prototype siya ni Victoria Velasquez Vincent na pareha sila na habang tinititigan mo lalong gumaganda. Actually, kamukha nito si Charlene Gonzalez na parang ginawang morena, no? Ganun yung mga prototype beauty niya. At gusto ko siya, gusto ko si Miss South Africa kasi parang feeling ko, kabog na kabog yung beauty niya. Parang hindi siya bagay sa supranational. Parang Miss Universe ang nakikita ko sa kanya. Actually, a little bit afraid for her kasi baka ma-elto kuyo. Alam mo yun? Baka hindi siya makakarating sa dulo ng competition. Sa totoo lang, yun yung nararamdaman ko. Yung parang parang feeling ko, hindi siya papasok sa top 5. Hindi ko alam, parang ganun yung nararamdaman ko. Nalalakasan ako sa kanya, pero parang yung dating niya, medyo may something, parang hindi naka-align sa kanya ang mga bituin sa langit. But syempre, wish all the best para kay Miss South Africa. And then, tignan natin. Laban na laban naman siya. Maganda naman yung execution niya. Maganda naman yung presentation niya. Feeling ko papasok naman siya sa semifinals. Pero parang feeling ko, wala siya sa radar ng organization ngayong taon na to. But tignan natin, malaman natin yan. Diba? And then, ano daw masasabi natin sa eksena ni Miss Myanmar yesterday? Oh my gosh, si Miss Myanmar, panalo, ang ganda. Ang ganda-ganda ni Miss Myanmar na parang feeling ko isa to sa mga may elto kuyo ngayong taon na to. Charot. Parang feeling ko isa siya sa mga paandar talaga. Ang lakas maka-Miss Grand. Ang ganda ng gown, ang winner. Ang galing ng creation ng gown niya na parang masasabi ko, wow, panalo talaga. So, ang lakas maka-Miss Grand. Sa totoo lang. But tignan natin, gusto ko yung makeup niya, gusto ko yung signature ng red lipstick niya na talaga naman red na red at dark red talaga ang ginamit niya. Bumagay sa gown niya. Gusto ko rin yung baksak na buhok. Naluloka ako sa mga Asia team kasi parang lahat sila pare-parehas talaga ng baksak ng buhok. Yung alam mo yung todo straight lang na black. O, di ba? So, sabi ko nga, sige, tignan natin kung ano ang makahinatnan dito ni Miss Myanmar. Pero nakita ko kahapon na talagang laban na laban din siya. And then, si Miss Indonesia. Oh my gosh, si Miss Indonesia, El Tocuyo din to. Charot. So, para sa akin, maraming mas kumabog sa kanya. At yes, maganda yung gown, napaka-elegante tingnan. Pero hindi ko alam, parang yung sa mga malalakas, may something wrong sa kanila na hindi ko alam kung ano yon. Parang nabibitin ako, yung iba naman katulad ni Vietnam, ang ganda-ganda ng gown, pero parang wala sa content. Ganon. So, yun. So, hindi ko alam. Basta may something ako nararamdaman. Maganda din yung gown ni Indonesia kung iisipin mo. Pero, parang hindi naka-align yung mga bituin sa kanila. Yun lang yung nararamdaman ko. Ayoko maging bias, but I think na may something wrong kasi sa kanilang eksena. Tapos, isa pa sa mga nararamdaman ko, siguro yun nandoon yung laban na laban kasi sila, na parang nakuha na nila yung kiliti ng supranational kung paano sila makakarating sa dulo. Tapos parang alam na nila kung ano yung execution na gagawin nila. Kaya parang feeling ko may something wrong talaga sa mga drama nila, di ba? So yun, so but good luck sa mga kandidatang to. And then of course si Miss India, ang ganda-ganda niya yesterday. Bagay sa kanya yung yellow gown at talagang masasabi ko naman na plakado din ang eksena ni Miss India. So, hindi ako magtataka kung isa to sa mga makakalusot sa top 5, pero hindi rin ako magtataka kung mawawala siya sa eksena.
Kasi parang feeling ko, ayun nga, laban na laban yung mga front runner na hindi ko alam kung ano yung pinaglalaban nila, maganda naman na sila. So I hope na sana lahat ng mga nabanggit natin ay makarating sa dulo ng competition. Diba? Kaya good luck sa kanilang lahat na talaga namang umaarangkada o may eksena. Pero sabing gano'n, Mama Sam, tingin mo kay Miss Thailand. Okay, si Miss Thailand, ang masasabi ko sa kanya, ex-senadora siya kagabi. Isa si Thailand sa mga masasabi ko, energetic, ang ganda ng execution niya, ang ganda ng performance niya. Siya talaga yung masasabi kong isa sa mga malakas sa Asia, na truly malakas talaga. Yung iba kasi parang lakas-lakasan lang, hypes lang. Pero etong si Thailand, ang isa sa mga, kung itatapat natin dito si Miss Philippines, eto ang kakabog sa kanya. Kasi iba talaga yung execution ni Thailand. Sobrang ang taas ng energy, tapos ang ganda-ganda niya pa, ilaban na laban. So hindi ako magtataka kung siya ang kokoronahan ngayon ng Miss Supranational ang Thailand. Kasi maganda talaga yung performance niya. Ang ganda din ng gown. Mula swimsuit hanggang evening gown, talaga consistent siya. So parang feeling ko top 5 pasok to si Thailand. At possible na corona ang may uwi nito. Diba? So yun, good luck talaga. Good luck talaga kay Miss Thailand. Pero sabing ganon, it's a between Brazil versus Thailand. Mama Sam, sino ang pipiliin mo? Actually, maganda din yung performance ni Brazil. Talaga namang umi-eksena din ng todo-todo. Yung execution niya talagang panalo din, plus pretty face. So, kung ipapanalo nila ang Latin, I think si Brazil ang pipiliin ko. Pero gusto kong manalo din si Thailand. Kung kay Brazil lang man, I think mas gusto ko yung execution ni Thailand na talagang ang taas ng energy, ang ganda rumampa, at winner na winner talaga yung ipinakita niya. Kaya para sa akin, pasok sa listahan ko ang eksena ni Thailand. So yon. So in fairness kay Thailand, ang ganda talaga ng eksena niya. So yon. And then of course, si Miss Philippines, si Althea. Si Althea, ang masasabi ko kay Althea, maganda yung execution niya doon sa swimsuit, pero nakaloka lang ako doon konti sa evening gown. But total suma, she's a very good performance. So, malinaw sa akin na makakapasok siya sa top 24, top 10, etong si Althea. Pero hindi ko alam kung paano siya lulusot sa top 5. But naniniwala ako si Althea, isa sa mga masasabi kong talagang very Filipina beauty ang ino-offer niya last night. As in talagang Pinay na Pinay. Hindi siya gigil na gigil sa kanyang mga eksena, pero nandoon na talagang kumabog din naman sa abot ng kanyang makakaya. Sa kabila na maraming mga taong nagdududa sa kanya, ang masasabi ko naman ay performance level, check na check talaga. Kumbaga parang yung mga basher niya na, thank you girl yan, napahiya sa kanya kagabi. Kasi maganda din naman talaga yung eksena talaga ni Philippines, at talagang makikita mo talaga nakipagsabayan siya ng bonggang-bongga. At naniniwala ako na talagang makakarating to sa next round, and the next round. I hope na sana talaga makadungtong siya sa top 5. Kahit top 5 lang, okay na ako doon. Top 10, talagang happy na ako. Pero kung magta-top 5 siya, I think it's good for us. Diba? So, good luck and congratulations. Hindi pa naman tapos yung laban. Maaaring masabi natin na pwedeng mag-align talaga ang corona kay Miss Philippines. So, hindi mo din masasabi, di ba? Kasi, syempre, hindi pa naman tapos yung laban. Malay mo, pagdating sa coronation night, may luck pala siya. O, di ba? So, good luck. So, yun yung masasabi ko kay Miss Philippines. Good luck talaga sa laban niya. But, na-excite ako dahil talagang nakita naman natin na ginawa naman niya. Yung Team Philippines, panalo. Di ba? So, yun. Good luck kay Althea. Pero, syempre, ihingilin ko sa inyong lahat na sana huwag nyo pong kalimutan, syempre, na iboto ang pambato natin na si Althea dito sa laban niya sa Supranational. Paano po buboto? Napakasimple lang. Para makapasok tayo sa top 12 ay ito. Gagawin lang ninyo, magda-download kayo ng Supra app, Miss Supranational apps.
And then, hanapin nyo si Miss Philippines at iboto ninyo. Ganon din kay Mr. Philippines. Huwag po natin pabayaan ang kandidata natin dahil nakikita naman natin na talaga namang malakas ang pambato natin. Ako para sa akin yung Team Philippines sa assessment ko dito, I think parehas silang malakas, parehas silang yung alam mo yung lumaban ng patas, inilaban talaga nila ang Philippines. Kaya sa mga nagrereklamo kay Alitea, utang na loob, wag naman na kayong magreklamo kasi nakita naman ninyo na talaga namang kinabog talaga niya yun lahat at nakita naman ninyo na talagang pumalo talaga yung pambato natin ng bonggang-bongga. Kumbaga para ginawa nila yung best nila. So, job well done talaga sila para sa akin at sana huwag nyo na silang tirahin. Kung hindi man kayo na-satisfied doon sa performance na ipinakita nila Brandon at saka ni Alitea, o kung kay Alitea man lang, kung nakulangan man kayo sa execution niya, please support na lang. Kasi para sa akin, tama lang yung ipinakita ni Alitea, hindi siya gigil na gigil, hindi siya laban na laban. So bahala na yung hurado mag-judge. Parang feeling ko naman, presentation, she did well. And then, hurado na ang bahala. So, sa Team Philippines, nakikita ko na parehas silang makakarating sa top 10. So, wish all the best. Sana makarating pa silang parehas sa top 5. Actually, si Mr. Philippines, parang feeling ko kaya niyang mag-top 5 eh. Malakas yung laban ni Mr. Philippines. Pero si Miss Philippines, maaaring hanggang 10 lang or maaaring makatungtong hanggang top 5. But tignan natin kasi marami din magagaling. Diyos ko, si Czech Republic kagabi, naloloka din ako. Maganda din ang drama ni Czech Republic. Pero sabi ko nga, marami din mga taga-Asia na talagang laban sa Europe at saka sa Amerika. At talagang masasabi ko, mabuhay ang Miss Supranational. Winner na winner yung datingan, di ba? So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. See you tomorrow guys. Thank you. Thank you.